Maluwalhating araw sa inyong lahat. Kami ang unang pangkat at ito ang aming proyekto sa Pilipinas. Ating tatalakayin ngayong araw ay ang epiko ni El Cid. Ngunit bago ang lahat, ipikit muna natin ang ating mga mata at sabay-sabay tayong manalangin. Sa ngala Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga aral na inyong itinuro. Sa pamamagitan ng aming guro, aming hinihiling na sana magkaroon pa kami ng kalakasan at katatagan upang muli naming mapagyaman ang aming kaisipan. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa biyaya ng karunungan. Amen. Ngayon, ating simulan ang epiko ni El Cid. Simulan natin sa mga tauhan ng epikong ito. Si Rodrigo Diaz de Vivar o si El Cid. Siya ang bida ng epiko at ang nagsilbi kay Sancho II at napatapon pagkatapos ang kamatayan ni Sancho at ang nagsimula ng paghahari ni Alfonso. Ferdinand I. Siya naman ang hari at ang ama ng magkakapatid na si Sancho II, Alfonso IV, at Garcia II. Si Sancho II, siya ang panganay na anak na magkakapatid at ang nanalo sa giyera at nakakuha ng lahat ng kayamanan at lupa ng ama. Siya ay namatay na walang anak. Si Alfonso IV, siya ang pangalawang anak at naging hari pagkatapos ang kamatayan ng kapatid niya at ang nagpatapon kay Diaz galing sa Leon. Panghuli, si Garcia II. Siya ang pinakabunso sa magkakapatid at ang unang natalo sa giyera kung sino ang makakakuha ng lupa at kayamanan ng ama nila. Narito rin ang korte ni Alfonso IV. Sila ang mga tao nag-impluwensya kay Alfonso IV sa desisyon na nagpunta sa pagpapatapon kay Diaz. Si Jimena Diaz, asawa ni El Cid at ang naghari sa Valencia sa kamatayan ni El Cid. Mga anak ni El Cid. Si El Cid ay may dalawang anak na babae at isang anak na lalaki. Ang dalawang babae ay napaasawa sa mga malalakas na tao sa panahon na iyon, habang ang lalaki ay namatay sa isang giyera. Si Count Berenguer Ramon II ay ang Count ng Barcelona mula 1076 hanggang 1097 at kilala siya sa pagkatalo sa kanya ni El Cid sa Barcelona noong 1082. Si Haring Sancho Ramirez ng Aragon naman ay ang naging hari ng Aragon mula 1063 hanggang 1094. Siya rin ang hari ng Pamplona mula 1076 sa ilalim ng pangalan ni Sancho. Natalo siya kay El Cid noong 1084. Marami ang nagsilbing tagpuan sa epiko ni El Cid. Ang karamihan sa timog ng Iberian Peninsula ay nasakop ng mga Persang Islamiko noong panahon ng pananakop ng mga Arabo simula noong ika-8 siglo CE. Noong 1009, ang Islamic Umayyad Caliphate ay bumagsak at nagkawatak-watak sa mga nakikipagkompetensyang lungsod-estado na tinatawag na Taif. Ang hilagang katlong bahagi ng peninsula ay nahati sa mga pamunuan: Leon, Castile, Navarre, Barcelona, Asturias, Galicia, at iba pa, na nakipaglaban sa isa't isa at sa kanilang mga Arabong conquistador. Iba-iba ang pamumuno ng Islam sa Iberia sa bawat lugar, gayon din sa mga hangganan ng mga pamunuan. Ngunit ang huling lungsod na pinalaya ng Christian Reconquista ay ang Emirate ng Granada noong 1492. Bago nalaman ng mundo ang pangalan niya na si Cid, ay siya ay isang bata na pangalan ay Rodrigo Diaz de Vivar o Roy Diaz de Vivar. Ay isang anak ng sundalo na may koneksyon ang pamilya sa nobility. Ang buhay niya ay tuluyang nang nagbago nung namatay ang tatay niya at napunta siya sa court ng hari na si Ferdinand I at nakakuha ng pag-aaral. Ilang taon nang nakalipas ay nagsisilbi siya kay Sancho II, anak ng yumaong hari na si Ferdinand I. Kinalaban ni Sancho ang mga kapatid niya
kung sino makakakuha ng kayamanan at lupa ng tatay niya, kung saan nanalo si Sancho sa giyera na ito sa tulong ni El Cid. Pero namatay agad at walang anak si Sancho, kaya ang kapatid niya at ang kalaban ni Diaz sa nakaraang giyera ay si Alfonso II. Ang simula. Ang pagsugod sa isang bansa na pinoprotekta ni Alfonso kasama ang kainggitan ng court ng Leon sa kanya ay ang dahilan sa pagpapatapon sa kanya. Sa pagkatapon, nagpunta si Diaz sa Muslim Taifa Saragossa ay din na Saragossa sa lambak ng Ebro, kung saan siya ay nagsilbi bilang isang mercenaryong kapitan na may malaking pagkakaiba. Ang Saragossa ay isang malayang Arab-Muslim na estado sa Al-Andalus na noong panahong iyon, 1038 hanggang 1110, ay pinamumunuan ng Banu Hud. Nakipaglaban siya para sa dinastiyang Hudid sa loob ng halos 10 taon, na umiskor ng mga makabuluhang tagumpay laban sa kapwa Muslim at Kristiyanong mga kaaway. Ang mga sikat na labanan na kilala sa El Cid ay ang pagkatalo ni Count Berenguer Ramon II ng Barcelona noong 1082 at kay Haring Sancho Ramirez ng Aragon noong 1084. Nang salakay ng mga Berber ang Moravid ang peninsula noong 1086, inalala ni Alfonso si Diaz mula sa pagkatapon. Si El Cid ay kusang bumalik at naging instrumento sa pagkatalo sa Sagrajas noong 1086. Nanatili siyang pabor kay Alfonso sa loob lamang ng maikling panahon. Noong 1089, muli siyang ipinatapon. Nakuha ni Rodrigo ang kanyang palayaw na El Cid sa isang punto sa panahon ng kanyang karera sa militar, marahil pagkatapos ng kanyang mga labanan sa Saragossa. Ang pangalang El Cid ay isang wikang Espanyol na bersyon ng salitang Arabic na Sidi na nangangahulugang Panginoon o Sir. Kilala rin siya bilang Rodrigo el Campeador, ang battler. Ang pagkuha ng Valencia at ang mga huling araw niya. Matapos mapatapon mula sa court ni Alfonso sa ikalawang pagkakataon, umalis si El Cid sa kabisera upang maging isang malayang commander sa silangang bahagi ng peninsula ng Iberian. May paglaban siya at nakakuha ng napakalaking halaga ng parangal mula sa mga taifa ng Muslim. At noong Hunyo 15, 1974 na taon, nakuha niya ang lungsod ng Valencia. Matagumpay niyang nalabanan ng dalawang hukbong Almoravid na nagtangkang palayasin siya noong 1974 na taon at 1977 taon. Itinatag niya ang kanyang sarili bilang isang malayang prinsipe sa rehiyon na nakabase sa Valencia. Pinamunuan ni Rodrigo Diaz de Vivar ang Valencia hanggang sa kanyang kamatayan noong Hunyo 10, 1979 na taon. Nakuha muli ng mga Almoravid ang Valencia pagkaraan ng 3 taon. At doon nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Naway maayos naming naipahayag ang mga impormasyon tungkol sa epiko ni El Cid at naway labos nyo itong naintindihan. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!